Bigyan niyo po kami ng kapayapaan, ng karunungan, at patuloy na maging mapagmahal, Panginoon, habang kami po ay nakikinig ng inyong salita. Basbasan niyo po ang inyong mga salita at ang inyong tagapagsalita ngayong umaga, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba at panalangin sa pangalan ni Jesus. John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. A dead girl and a dying woman, the wonders of healing. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling. Salamat dahil kayo'y aming dakilang manggagamot. Turuan niyo po kami na maunawa ang mensahe ng mga kasaysayang aming tutunghayan at bigyan niyo po kami ng mga bago, mga sariwang pananaw at application sa aming buhay. At sa tuwi-tuwi na, ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig na nakapagpapagaling ang maranasan ng lahat. Dinadalangin namin ang lahat ng ito na may kalakip na pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. A dead girl and a dying woman. Isang batang-bata pang babae at isang medyo middle-aged na. At sa ating pagtunghay ng mga kasaysayang itong binabalik-balikan naman natin, ay sinisikap nating tingnan from different angles, at lalong-lalo na siyasatin, suriin through various and different lenses. Mark 5:21-23. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang synagogue ruler na ang pangalan ay Jairus. Pagkakita kay Jesus, siya lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Jairus believed in and asked Jesus. Iba yung naniniwala, hindi naman kumikilos. Siya naniwala at kumilos. Nangahas lumapit at nangahas na yayain pa si Jesus sa kanyang bahay para ipatong ang kamay sa kanyang nag-aagaw buhay na anak. Here is a father's faith at work for his daughter. And immediately we have lessons to learn that we can intercede for our loved ones, for people around us. Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Lagi natin itong napag-aaralan, nababanggit, nadidinig, pero gaano natin ito naunawaan? Na ang pananalig ay may kapangyarihan upang matanggap kung ano man ang hinihingi. Believe and ask. Believe and act. Mark 9:23, nung may nagsabi kay Jesus na, if you can heal us. Sabi ni Jesus, if you or if I can, everything is possible for one, for you, for anyone who believes. Hindi ang usapan ay kung kaya ko, ang usapan ay nananalig ba kayo? Hindi na pinag-uusapan kung kaya ko. Pero ang tunay na nakatayang issue, nananalig ba kayo enough? To the point na yung kapangyarihan kung pinaniniwalaan nyo ay tatalab nga sa inyo. Kasi hindi sapat yung kapangyarihan na yon, ipipilit niya yon. Pero hindi ipinipilit yon ng Panginoon. Kailangan niya na itinatanggap ng may pananalig para tumalab. In other words, Jesus was saying, it's not me. It's not my power. But it's you, your faith, your belief. So, what do we do as Jesus believers? Develop and practice that faith. Huwag lang siyang tingnan from afar, kundi angkinin at gawing epektibo sa ating pang-araw-araw na buhay. John 11:40, then Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. Only those who believe enough will see the glory. Sa pagpapatuloy ng kwento, Mark 5:24,
Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Mahalaga itong detalye na ito ng kwento na halos maipit si Jesus. Kasi ibig sabihin, lahat nakakahipo sa kanya. Lahat may access. Nakakadikit na magkaipit-ipit na nga itong si Jesus. But what we see here, the lesson is to ask, to invite Jesus. Dahil sumasama siya. Pag niyaya, sumasama. Mark 5:25-29, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Halos naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit. Nakalapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. So here's a woman, probably middle-aged. Nakita natin yung contrast doon sa unang pasyente na bata. Parang ginaw na ginaw kayo. Balot na balot ng kupot ang ating ito sa harap. Ako rin po dito nanginginig. Utang na loob, bawasan niyo po ang lamig. Yakapin niyo muna ang inyong katabi kung kamag-anak niyo. Sobrang nahirapan na ang babaeng ito at nagdahop. Effectively, she was dying because she was bleeding and had been bleeding for 12 years. So more immediately, the young girl was dying, naghihingalo, pero this woman was also slowly dying. And if we saw kanina the faith of a father to work for his daughter, here we see a woman's faith work for herself. Sa dalawang uri pa lang ng halimbawa, madali na tayo maka-identify, makapili kung alin dyan ang closest to us at the moment. Tayo ba yun o close sa ating mga kamag-anak o mga pangangailangan? Kung sa kabilang istorya, si Jesus ang pahahawakin sa pasyente, ito naman yung babaeng pasyente ang humawak mismo kay Jesus. So dalawang magkaibang uri ng touch. Mark 5:30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? The touch of faith drew power from Jesus. The touch of faith brought healing. Ito pa lang isang napakaraming kwento na pwedeng balik-balikan eh. Yung touch, nakapag-withdraw ng kapangyarihan from the body of Jesus at nakapagpagaling dun sa humipo. Paano natin mahihipo si Jesus ngayon in a spiritual way to the point na matatanggap din natin ang kapangyarihan niya? Key to that is faith. And key to that is the active work to touch. At bagamat hindi naman physically mo matatouch kayo ng Panginoon, usually, pero maraming paraan to touch in a spiritual way. What could have caused healing here? Pagsikapan, pagtiyaga ang pakinggan, at pag-isipan natin ang mga susunod nating listahan. For your own benefit, or for the benefit of those of your own probably dying daughter, whatever that means, take skeletal notes. Do more research dahil meron tayong mga pag-uusapan. Pero teaser lang to. Titles lang. Kailangan yung tandaan at i-research. Dahil hindi nyo alam, baka yun ang kailangan nyo ngayon na maunawa, ma-operationalize, o kakailanganin sa araw ng bukas. What could have caused the healing here? At yan ang ating subtopic. Do we shroud miracles with mystery?
Or do we try to understand miracles through the lenses of new knowledge or science? Marami mga hindi alam yung mga tao na alam na natin ngayon na maaaring i-apply sa pag-unawa sa mga kwentong ito. Ang umandar kaya sa paggaling ng babae ay placebo effect na tinatawag? It's a well-documented phenomenon where a person's condition improves after receiving treatment that has no therapeutic effect, often due to their belief. Marami ng ganyang mga ginawa sa mga controlled experiments. Mga pasyenteng pinapaniwalang ang iniinom nila ay tunay na gamot sa kanilang karamdaman, bagamat ito'y wala namang bisa sa panggagamot. Pero dahil pinaniwalaan nila, tumalab as gamot na tinatawag na placebo effect. May effect ba talaga ang touch? Bakit ang daming angaw-angaw na nag-touch din kay Jesus, hindi naman gumaling? Sigurado marami dong iba, may mga problema din, kaya nga nandun eh. Pero ba't ito kaisa-isang gumaling nito ang naramdaman ni Jesus? Sinong humipo sa akin? Kaya sabi ng mga alagad, ang dami-dami pong humihipo, nagkakagulo, siksikan sa inyo, tatanong nyo kung sino. So maraming humihipo, but isa lang ang nakapag-withdraw ng power para gumaling. At naramdaman yon ni Jesus. So yung paghipo lang itself, hindi nang nagpapagaling. May kakambal pa yung pananalig. Ito kayang babaeng ito, kung hindi humipo at nanalig lang, ay gagaling din? Maraming ganong kwento kay Jesus. So it is really the faith that is important. But Jesus was clear. Mark 5:34, your faith has healed you. Hindi sinabi ni Jesus na may power healed you. Although obviously, of course, it was His power. Pero sabi niya, your faith healed you. So, anong application niyan sa atin? You want healing? Pwede ba itong i-apply sa atin? Believe. Psychologize yourself into healing and into being because when you believe, it happens. Isa yan sa mga power available to the believers of God na bihirang nagagamit, very little understood, na your belief can operationalize the powers of heaven to your favor. Kung yung favor na yun ay hindi naman disfavor to others, kundi to your favor, but not necessarily bad for others. Now, when we say this, we don't say there was no miracle. But we ask, could this be the methods of the miracles seen through the lenses of science? Is there power, is there energy within us, in us, that awaits discovery that Jesus was pointing to? Kaya sabi niya doon sa babae, your faith has healed you. I-develop natin pag-aralan yan. Kasi maaaring yan na magiging susi sa maraming mga kagalingan na kailangan natin para sa ating sarili at para sa ating mga minamahal. Ano kaya ang nangyari? Psychosomatic healing na tinatawag? Reaching out in faith and touching Jesus may have led to a release of stress or anxiety, contributing to her physical illness. At tinatawag nila yan na psychosomatic healing. The faith behind the touch, not just the touch itself, drew power from Jesus. Ang nangyari kaya ay neurophysiological response. The act of touch releases neurotransmitters like oxytocin and endorphins, which can promote feelings of well-being and reduce pain. Inilalagay ko dyan yung mga references, mga kapatid. Ayun, yung mga mumunting. Hindi yan buhok na kulot. Maliliit yan ang mga letra ng reference. Yung blue. Para pag-ibig yung ipursu yung pag-aaral ng bawat topic na ito, yan na yung leading. And then marami na mga lalabas sa mga iba pang references tungkol dyan. Because these are tools of science, of psychology, of psychiatry, even of medicine, na tumutulong sa ating maunawa, ano pa tayo lang yung naganap? At bakit natin gustong unawain? Para mapaulit-ulit natin maganap sa ating buhay when we know how to operationalize it.
Because God is the same yesterday, today, and tomorrow. The same Jesus whose power healed this woman is available to heal us when we touch in faith. What else could have caused the healing? Psychological influence kaya? The psychological impact of faith and belief? Jesus recognized it kasi sabi niya, your faith. Jesus recognized the woman's faith as significant. Napaka-importanting maunawa. Or ano kaya ang naganap? Kasi Jesus felt the power get out of his body and the woman felt receiving such power. What happened? Energy transfer. Another interesting topic to pursue. Luke 8:46. Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. So tayo naman believe as to draw from divine power. Believe enough. Believe powerfully enough to draw power from the divine. Matthew 17:19-20. The disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? Ito, masamang espiritu, ba't hindi nila mapalabas? He replied, because you have so little faith. Truly, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Hindi sinabi ni Jesus na, if you want this mountain to move, ask me and I will move it for you. Na siyang trabaho ng marami ngayon pag nagdarasal. Utos ng utos sa Diyos, utos ng utos sa mga intercessor. Ang sabi ni Jesus, kayo mismo. Kung meron lang kayong katiting na pananalig, kasing liit ng buto ng mustasa, na kasing laki lang ng ulo ng aspili. Kaya niyong utusan ng napakalaking bundok na ito with your little faith only para buhatin ang sarili niya, tihagis niya sa dagat, at yun nga ay magaganap. Now, whether that is literal or symbolic is another issue. But the point of Jesus is, little faith can move big mountains. What more kung big faith? At hindi niya sabing, over-depend on me. Always make utos to me. Utusan mo ang Diyos, utusan mo ang Diyos. Pag-shoppingin mo ang Diyos, Diyos, ibili niyo ako nito. Diyos, gusto ko yung Diyos. Laging ganun. Sabi ni Jesus, discover that power that God gave you, that is within you, because the kingdom of God is in you. And that is the power of faith. That if you have that faith, your faith can bend reality. Parang science fiction. Yung mga science fiction naman, parang ginagawa ng mga nag-iisip talaga eh. Worth it na pag-isipan. Faith can move the immovable. Faith can make things possible. Study and operationalize this faith that Jesus was teaching about. Ginagawa tayo kumisan kasi ng mga usual traditional religions na maging over-dependent on religion, on the religious and religious leaders to the point na laging sa kanila tayo nagpapa-intercede, sa kanila tayo hingi na ipagdasal mo ko, ipagdasal mo ko, ipagdasal mo ko, which is not bad. Pero ang unang itinuturo ni Jesus, do it yourself. Believe and command this mountain and it will. Underdeveloped yung ganito nating understanding and power because of our over-dependence on religious institutions. What else could have happened to this woman? Could there have been an endorphin release na tinatawag ng science? Engaging in power or meditation can trigger the release of endorphins and other neurochemicals that promote feelings of well-being and reduce pain, suggesting a biochemical basis for the power of faith. Hindi dito dinidisregard ang faith. Hindi dinidiscount ang faith. We are only being made interested with the mechanics of how faith works or the tools that are available to those who believe. Ang nangyari kaya ay brain activity. Sabi ko sa inyo, maglista kayo kasi marami. Kasi pag naunawa natin daw, ang dami nitong available to us for our own healing,
for our own well-being. Prayer and meditation can activate areas of the brain associated with feelings of peace and comfort, or etc. And this is non-sectarian. Hindi specific to any particular sect or religion itong tinatawag na endorphin release or brain activity. Kasi kaya nga magtataka, bakit kahit anong religion, across all religious groups, merong ganong feelings. Merong ganong nararamdaman. Merong ganong spiritual high na nararamdaman ng mga tao. Kasi nga, it happens within the brain of the person. And it is sometimes outside of specific religious contexts. Faith is thought. Thought makes things happen. Because faith makes things happen. When you believe, it will happen. And faith is thought. Therefore, thought make things happen. Ang lakas. Very powerful. And everybody has that because we were all created by God. Underused because underestimated and mostly unknown. Therefore, underappreciated. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Can we read it as he thinks, so he becomes? Watch. Discipline your thought. Pag lagi mong iniisip na mabibigo ako, hinahanda mo na yung sarili mo. Tinatawag mo lahat ng forces of the universe and the heavens para nga mabigo ka. Kaya dapat nagpe-pray ka nung tama, nung maganda, nung kaibig-ibig, kanais-nais. Kasi iniisip mo yan, kasasabi lang. Iniisip mo, may kapangyarihan ang iniisip. Kasi ang pag-iisip ay thought, at thought ay prayer. Prayer is faith, and faith moves mountains. Matthew 9:28-29, sabi ni Jesus, do you believe that I am able to do this? Yes, Lord, they replied. Then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Hindi sinabi ni Jesus, according to my power. According to your faith. Because the power is constant. The power is a given. Nandun na yun, understood. But it is your faith that will activate that power in your behalf. So kung talagang nananalig ka, makakakita ka 20/20. Pero kung kalahati lang, o baka left eye mo lang yung nakakita, o kalahati ang vision mo. Kasi according to your faith. So itodo na yung faith. One of the best things that you could do as a believer of God is to develop that faith by putting it to work little by little. And with the little accomplishments that faith gives us, lumalaki yung faith natin to accomplish bigger things. Pati yan din-develop. Cognitive behavioral theory kaya ang umandar sa nangyari. By changing negative thought patterns, individuals can alter their emotional responses and improve their mental health. Yung kayang babaeng dalang-dala na sa dami ang pinuntahan niya mga doktor, pagpupunta na uli siya sa pang-15 doktor, sa niya, natin doktor, pagod lang to, gastos lang to, wala namang mangyayari. Wala nga mangyayari. Pag hindi ka naniniwala sa doktor mo, kahit gaano karaming diploma nun at mga specialties, hindi tatalab sa'yo. Kaya nga mayroong placebo effect Hindi naman pala gamot, pero naniwala ka, nakagamot nga. Malaki ang role ng pananalig. This time kaya, kasi di ba nabalitaan daw ng babae tungkol kay Jesus, at syempre nakakagulo ang mga tao, hindi magkamayaw, so lalong na-reinforce yung kanyang paniniwala. Lalo na kung narinig pa niya ang napakaraming patotoo ng mga napagaling na at nandun ngayon para magdiwang, magbunyi. Sabi niya, naku, ito na yun. Talagang ito na. At nung paghipo niya talaga, gumaling siya. Kasi naniwala na siya kay Jesus at naniwala na siya na may mangyayari sa ginagawa niya. Kayo ba naniniwala sa mga project niyo, mga kapatid? O humihingi yung anak niyo ng pamatrikula na naman. Ikailang semestre mo na yan. Papasa ka naman kaya. Yung kumisa nakaka-discourage yung madidinig mo. Kasi kumisa dadala na rin sila. Pero para mabago ang pangyayari, dapat baguhin mo ang iyong attitude at baguhin mo ang iyong paniniwala.
Kailangan mo muna kasi siyang baguhin sa loob ng utak mo bago sumunod yung world outside of your utak para mangyari din. Pero kung hindi ka nananalig, kinokontra mo, paano nga yun tatalab? Hindi ka naniniwala sa kakayanan mo magnegosyo, puro ka, baka malugi ako, baka hindi ito mangyari. Ano mangyayari? Ano aasahan mo? Pero yung mga nanalig ng ahas, at kumisan hindi naman nagtagumpay agad, pero hindi umaayaw, tuloy ng tuloy, yun ang nakakapagpatunay na ang pinaniniwalaan at pinagtatrabahuhan kasabay ng paniniwala ay nagaganap. Watch for and change nega thinking. Yung lagi nalang nega, ang nega-nega mo tungkol sa nanay mo, sa tatay mo, sa barangay captain, sa governor, sa gobyerno, dapat palitan natin yung pag-iisip natin para yung katotohanan sa labas, mapalitan din. Hindi yung kaiisip mo, lalo mong na-reinforce yung negative environment. Ang naganap kaya ay tinatawag nila na self-fulfilling prophecies. If a person believes something will happen, sabi ng psychology, their behaviors may unconsciously align to make that belief come true. Dahil naniniwala ka na babagsak ka, lahat ng ginagawa ng katawan mo, ng isip mo, papunta sa pagbagsak. Kaya lalong dumadali na doon nga umuwi ang lahat. What do? Believe in, prophesy what is good. Say what is good, what is true, what you want, not what you don't want, not what is bad. Kaya kahit sa mga kwentuhan, dapat sensitive ka. Teka, negative na ang takbo ng kwento natin. Bakit natin iniisip yan? Yan ang mangyayari. Kailangan sa isip pa lang, kontrolin na natin. Para pag nabuo yan sa ating isip in a positive way, mapapasunod natin ang katotohanan outside of our mind by believing in it and by doing what is good that is aligned to that belief. May action. Philippians 4:8, kaya nga sabi, whatever is lovely, excellent, or praiseworthy, think about such things. Tanungin natin ang mga sarili, anong pinag-iisip natin? Lovely, excellent, praiseworthy, o kabaligtaran? Anong iniisip natin tungkol sa ating magulang, anak, kapatid, asawa? Lovely, excellent, or praiseworthy, o kabaligtaran? Anong pinagtutuunan natin ng pansin? Yung kapuri-puri o yung kapintas-pintas? Kasi pag yun ang pinagtuunan mo ng pansin, yun ang pipintasan mo, yun ang iisipin mo, yun ang mauulit at mauulit because as you think, you become. As you think of the world, it becomes. Neuroplasticity kaya yung naganap. Positive thinking can lead to structural changes in the brain. This is proven, clinically proven. Na ang nag-iisip lagi ng maganda at positive, pati shape, structure ng brain nila naiiba. Nakikita sa mga laboratory tests. Kung puro negative ang iniisip mo, puro kapintas, puro kareklamo, naiiba rin ang korte ng utak mo. And remember, the brain makes thoughts. Thoughts can affect physical reality because thought is faith. And faith moves mountains. Romans 12:2. Be changed by the renewing of your mind. Kahit yan sa pananalig, kung lagi kang takot, lagi kang guilty, kasi lagi mo pinagtutuunan ng pansin, your failures, your sins, your mistakes. Well, dapat naman pansinin para maitama. Pero hindi doon nakatuon ang lahat, kundi doon sa accomplishment ng Diyos in your life, sa iyong mga positive na mga pagbabago, sa iyong mga pag-asa, para doon umayon ang tunay na realidad ng iyong buhay. Hindi ka isang biktima ng planeta. You make your reality and you begin making that with your thoughts. James 1:6-7. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts should not expect to receive anything from the Lord. Doubt achieves nothing. Belief achieves many things.
Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Say it. Without faith, it is impossible to bend reality, to move mountains, to make things go in your favor. Without faith, it cannot be done. Matthew 13:58. Si Jesus man, he did not do many miracles there because of their lack of faith. Nagpunta siya sa isang bayan, at bagamat ang dami niyang ginawang himala doon sa pinanggalingan niyang bayan, dito sa bagong pinuntahan, bayan pa naman niya, hindi siya masyadong naghimala. Bakit? Wala naman naniniwala. Ang konti-konti ng paniniwala nung naniniwala. So, nakita natin dito yung partnership between the believer and the object of belief, the Lord. Yung cooperation of your spirit within you and the Spirit of God. And dapat may alignment yan para maganap ang mga magagandang dapat maganap. What else could have happened to the woman who was healed? Was it a nocebo effect, where a patient develops side effects or symptoms just because the patient believes that they may occur? Nararanasan niyo ba ito, mga kapatid? Meron kayong nakain, iniisip mo agad, allergic ako, ayan, kumakati na lalamunan ko, namumula na ako, kumakapal ang talukap ng mata ko, hindi na ako makahinga. Tapos may nagsabi sa'yo, hindi, wala ka naman nakain, hindi nakaka-allergic. Bigla ka ngayon gumagaling. Kasi ikaw ang pasakit sa sarili mo. Nararamdaman nyo ba yun na, ayan na, lumalamig na ang ako. Walang lumalamig. Pag ang kasama mo, kapwa mo nerbiyosa, sulsul pa ng sulsul sa'yo, talagang magkakahawa-hawa kayo. Ang naganap kaya ay quantum, which is mas masalimuot. Pero let us just flirt with it. Yung observer effect ng quantum says, our beliefs and perceptions can shape our experience and realities. It is most interesting to try to plumb the depths of God's words through the lenses of quantum physics. At dumadaling maintindihan, oras na operationalize mo, how to look at things in quantum ways. Mark 5:31-34. Sumagot ang kanyang mga alagad. Ang tanong niya, sino humipo sa akin? Naramdaman ko, nabawasan ako ng kapangyarihan. Lumabas. Nakikita po ninyong napakarami nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit nyo? Paano natin malalaman? Ang dami nga. Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Bakit kailangan pang siyasatin ni Jesus kung sino at kailangan pang maganap ang usapang ito? May kinalaman yan sa complete healing. But at first, what we see is faith healed her. Sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi niya sabi, pinagaling ka ng iyong paghipo sa damit ko. Kasi marami namang humihipo sa damit, di naman gumagaling. Meron namang hindi nakahipo, pero gumagaling. Kung napakalakas ng pananalig. Kung katulad nun, may opportunity ka dahil physically nandun si Jesus, nananalig ka na, nakahipo ka pa, talagang double, bonus. Pero hindi kailangan lagi yung physical hipo. Basta meron kang spiritual hipo. Now, faith is taught, as we have said, ulitin lang natin, faith heals. Ibig sabihin, thought heals. Thought connects with Jesus' power. Thought draws power from God. Pag gusto nyo pa yung i-quantum, mas marami pang mararating ang inyong pag-iisip. Develop thought. Yan ang dapat mong i-develop. Because, di ba, be changed by the renewing of your mind, by the renewing of your thought. Anong iniisip ninyo at ano yung attitude tungkol sa inyong economic situation, sa inyong hanap buhay, sa inyong negosyo?
sa inyong family life, sa iyong love life. What are your thoughts about it? Because your thoughts have a strong bearing on what happens in reality. Gusto mong baguhin yung reality, simulan mo munang baguhin sa thought. Doon lahat nagsisimula. Gusto mong baguhin ang yung cycles of poverty? Stop thinking in the poverty way. Gusto mong baguhin ang yung love life or none and absence of love life? Eh di mag-isip ka ng positive about it. Siyempre, hindi lang puro kaiisip kasi imahinasyon ang tawag doon. May kakambal na aksyon ng lahat ng yan. But it begins with thought. Watch. Discipline your thought. Lalo yung mga negative thinkers dyan. Think only of what is good. Because what you think of becomes you. It becomes your reality. Mahiwaga yan. Hindi yan superstition. Hindi yan dark secrets. Yan ang sinasabi ni Jesus. Your faith has healed you. Your faith is thought. Your thought heals. Therefore, thought is powerful. Proverbs 17:22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pasyente ka. Darating yung mag-aalaga sa'yo. Sabi ng mukha mo, gagaling ka kaya? Baka umorder na sila ng kabaong. Papainumin ka, ang bait niya, ayoko niyan. Sige, huwag mo inumin nang mamatay ka. Papakain mo, ayoko kumain. Sige, huwag kang kumain nang maging kalansay ka't buto. Pinapagaling ka, tapos yung mga arte mo negative. Nagpa-doktor ka, tapos ayoko doktor, okay. Ba't pa kayo nagpunta dito? Hindi pala kayo magpapagamot. Uwi na. Mga kapatid, madalas tayo yung author ng ating mga sorrows. Oras ng kainan, wala akong gana. O sige, mamatay ka na sa gutom. Ayoko naman. Iganahan mo. Lagyan mo ng gana yung buhay mo para ka mabuhay dyan. Huwag mong ibigay sa nag-aalaga sa iyo, sa mga tao nagmamahal sa iyo, ang lahat ng bigat para ka pasayahin. Kailangan pasayahin mo ang sarili mo. Tumayo ka, kumilos ka, bumangon ka, lulunin mo mga gamot na yan. Mag-exercise ka because a cheerful heart is good medicine. But a crushed spirit dries up the bones. Huwag kang negative. Huwag mong sobrang pahirapan ang tumutulong sa iyo. Ang mga doktor, mga nurses, yung papagalitan mo lang yung mga nurses, ginagawa nila mga tungkulin nila eh. Mark 5:28, because she thought, ito daw babaeng pinag-uusapan natin, if I just touch his clothes, I will be healed. She declared healing upon herself. And that's what she got. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Be healed by your thoughts. Improve because you improve your thinking. Heal with and by thought. Ang laking factor niyan. Kailangan disiplinahin mo, pasyente, ang iyong sarili. Reverse this. Make sick with and by thought. Pwede mo rin naman bigyan ng sarili mo ng sakit. Pag inisip mo ng inisip yan, papakainin mo, ay, bad yan. Sige, huwag ka na kumain. Yung may pagkain, tapos puro yung mga bibilangin mo lahat yung calorie nun, ganito, bibilangin mo lahat yung sugar content nun. Anong mangyayari sa'yo? Dapat receive it with thanksgiving. Receive it graciously so that you will do the gracious work God has meant food to do. Huwag yung pinipintasan ng pagkain pagkaharap nyo. Nakahain na eh. Hanapan nyo siya ng katangian, ng sarap, ng ganda. Kasi pipintasan mo, kakainin mo rin naman, di para kang kumakain ng lason. Matthew 8:13, then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed, just as you thought, just as you wanted, it would. And his servant was healed at that moment.
So you see, the servant of the centurion got healed, not by going to Jesus, not by being touched by Jesus, but because someone asked Jesus to heal him. So pwede tayong maging ganong centurion to ask the Lord to heal our loved ones. But because this centurion had power over this employee, yung authority niya worked in asking for the favor from God. Gamitin natin yung mga authority natin over people, ang ating influence, ang ating connection with them, as means to channel blessings from God to them. Let Jesus and let Jesusness filter thought. Meron tayong dapat talagang bantayan yung thought natin because our thoughts make or break us. What can cause healing? Was it growth versus fixed mindset idea? Research indicates that individuals with a growth mindset tend to achieve more than those with a fixed mindset. Kailangan lagi nag-grow yung isip mo, willing ka to grow, willing to change your mind from idea A to idea B if reason tells you that you should change from A to B. At yun daw ang mas madaling nagre-respond sa mga magagandang bagay na pwedeng mangyari. Hindi yung overly conservative, ayaw mo nang palitan yung idea mo ng grade 1 hanggang ngayon yung pa rin, ayaw mo mag-grow. Of course, meron mga hindi dapat palitan kasi talaga namang napakaganda at napakatama. Pero marami, because of our limitations, when we receive those ideas before, now we are more enabled to understand them better, dapat willing tayo to change our position. Ipanatag mo ang iyong kalooban, sabi ni Jesus doon sa babae, have peace. Bakit peace ang kasunod? Because peace is the opposite of sickness. Do not fear, sabi ni Jesus, be well, stay well. Trust, peace, kapanatagan will keep her well. Bakit inungkat ni Jesus? Sinong humipo sa akin? Hanggang umamin yung babae. Kasi kung hindi yung naungkat, at hindi siya nakaamin, maaaring umuwi siyang may guilt na kumuha siya ng power kay Jesus, through the back door. Hindi official, colorum, basta lang siya humingi, kumuha doon ng hindi naman nagsabi. Pwedeng may dala-dala pa siyang fear na magalit sa kanya ang Diyos o kaya na mabawi yung kapangyarihan na nagpagaling sa kanya, therefore magkakaroon pa siya ng fear. At pagkapatuloy siya nagka-fear, babalik yung sakit. Because, mga kapatid, ang matatakotin, masasakitin. Agree? Pag lagi kang takot, lagi ka may sakit. Kasi magkakambal yung takot at sakit. Kaya laging sinasabi ni Jesus, fear not. Kaya itong babaeng ito, imbes umuwi siyang may agam-agam na baka mabawi ang kanyang kagalingan, baka magalit sa kanya si Jesus, kinailangan siyang tawagin ni Jesus para siya umamin, para lang masabi ni Jesus na, walang problem, pinagaling ka na ng faith mo, umuwi ka na, huwag mo nang isipin niya. Nawala yung pwede niya maging agam-agam, and that's how she would stay well. Kaya tayo turo ng Jesusness against Pharisees, kasi most Pharisees teaches fear. Laging fear, matakot ka sa Diyos, matakot ka sa ganito, matakot sa ganon. Kaya tuloy ang dami-dami mong sakit, physical, mental, psychological. Kaya maraming sobrang relihiyoso nangangailangan ng psychiatric help. Some doctors confided that to me. Kasi laging may fear. Ang katuruan ni Jesus, fear not. Paano ka magkakaroon ng fear not attitude kung lagi kang takot sa law? Lagi kang takot dahil lawbreaker ka everyday. Pagka hindi mo na-appreciate yung grace, yung love, yung forgiveness, yung restoration, ang maghahari sa puso mo ay fear. At kakambal nun ang maraming sakit. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord, and may I add in a parenthesis, to the point of enjoying peace. And He will make your path straight, or He will make you healthy. In the case of the sick, your path that is straight is a path that is healthy. Be at peace to stay healthy, to be healthy. Remember, mind over matter. So kung yung mind mo peaceful, susunod yung katawan mo.
But if your mind is bothered, pati yung katawan mo susunod. Tataas ang presyon ng iyong dugo, diba? Lalapot ang iyong dugo, magbabara yung mga utak, sasabog yan, puputok at bigla ka mamamatay. O gusto niyo yung ganong pananakot? Or, yung sabi ni Jesus, be healed of your disease, your faith has healed you. In other words, pwede rin yung future tense, your faith will heal you. Or your faith is healing you now. So magpahinga ka. Manalig ka. Sa neuroscience, may tinatawag na brain chemistry. Yun kaya ang umandar. Trust and feelings of safety can trigger the release of neurotransmitters like oxytocin and serotonin, which are associated with feelings of happiness and well-being. Lagi ang ending, pag may happiness, pag may well-being, pag may cheerfulness, nagiging ka malusog. At yan available sa Jesusness, hindi sa Pharisees. Pag trusting, peaceful. Pag peaceful, happy and well. Mahalaga yung feelings. Paano kung lagi kang pinapagilty, lagi kang inuusig, lagi kang tinatakot, lagi kang pinaparusahan? Magiging happy ka ba nun? Magiging healthy ka ba nun? No. Kaya sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. That you might be healthy, physically, mentally, emotionally, spiritually. And it happens only when you are restored, when you are forgiven, and you know that you are restored and forgiven. Kailangan na intindihan mo yun. Mark 5:35-36, sa pagpapatuloy ng kwento. May isa pa nga palang kalahati yung kwento, yung dalagita. Baka makalimutan na natin, mag-uwian na tayo. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo o ni Jairus. Patay na po ang inyong anak. O, ito yung mga nega. Ha? Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ng guro. Huwag na siyang imbitahin sa bahay natin. Sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. Huwag pansinin ang mga nega. Huwag matakot. Manalig lang. Fear is the kontrabida to healing and to life-giving. Fear is the kontrabida to possibility because fear makes it impossible. Kaya dapat wala kang fear para masabi mong possible. Kaya sabi ni Jesus, do not fear. Huwag kang makinig sa kanila. Science tells us about this idea of fight or flight mechanism. When faced with fear, sabi ng flight or fight, the body activates the sympathetic nervous system, triggering increased heart rate, elevated cortisol levels, and other physiological changes that prepare the body to respond to threats. Pagka daw merong threat, mamimili ka lalaban ba ako o tatakas? But in both cases, when you are threatened, tumataas ang presyon mo. Hinahanda ka kasi for action Nagre-release ang blood mo ng maraming chemicals that will make you very energetic. Yan din yung pag may biglang sunog, nabubuhat mo mag-isa ang ref. Nung tapos ang sunog, 5 na kayo, di nyo pa mabuhat. Kasi naiba na yung body chemistry mo. Pero pag laging ganun, alert, ang katawan mo, madali siya magkasakit. Kaya hindi ka dapat laging threatened. Hindi ka dapat laging nasa fight or flight mode. Hindi ka laging defensive. At mangyayari lang na hindi ka defensive pag hindi sila offensive. Marerelax lang kung hindi ka nate-threaten. Kaya dapat yung church environment hindi threatening. Hindi nananakot, hindi ganun. Kasi lagi kang naka-defensive mode. Pag naka-defensive mode ka, bababa ang iyong immunity sa mga sakit. Kaya laging ninenervyos, yung laging stress, laging tense, ang daling dapuan ng sakit. May dumalang na hangin, may ubo na. May dumaang isang inuubo, meron na rin siya, mas malahol pa. Kasi ang baba ng panglaban niya sa sakit dahil stressed siya. Kaya, mga asawa, alam niyo nakasunod huwag niyo namang i-stressin yung partner niyo needlessly.
Huwag niyo istresin ang nanay niyo, huwag niyo istresin ang anak niyo pag hindi naman kailangan. Kasi sinusubo niyo sila sa pagbaba ng lakas ng katawan para magkasakit. Chronic activation of this response can lead to negative health outcomes, including weakened immune function and increased risk of chronic diseases. Kaya di ba usong-usong ngayon laging anti-stress, huwag kang mag-stress. Kasi na-discover na ng siyensya na ang daming sakit na nagmumula sa stress. Ang laging takot, laging madalas magkasakit. Kaya huwag niyong ugaliing manakot. Kawawa ang kapwa pag lagi mong tinatakot. Maraming sakit ay galing sa takot, sa emotions. Now, there is such a thing as cortisol and immunity. Prolonged fear and stress elevate cortisol levels, which can suppress the immune system's effectiveness. This suppression can hinder the body's ability to heal from injuries or illnesses, making it more difficult to recover. At isang dapat laging bantayan na umuuso ngayon pauso ng pauso, panic attacks. Alam niyo yung panic attack, yung bigla-biglang may magti-trigger lang sa'yo, ninervyusin ka. Parang sumisikip ang dibdib mo, tumatahip ang dibdib mo. Diba? Hindi ka naman nagbibistay ng bigas para magpatoka ng manok. Tumatahip na ganyan ang dibdib mo, lumalapot ang iyong pawis, lumalamig ang iyong pawis, at parang pinagsasakluban ka ng langit at lupa. Na ibig mong tumakbo, tumakas, kung ano man yung tatakasan mo, panic attack. Marami ngayong ganyan uso. Kasi ang daming stress, ang daming nega. Kaya dapat ma-address at ma-cure ang panic attacks. Pag-aralan nyo pa yan kasi lalampas na tayo sa oras pagka nag-discuss pa tayo ng panic attack. Ang mahalaga, alam nyo, spell, no? Para mag-google. Ang tawag ng marami dyan, nervyos. Yung, ninenervyos ako. At pag hindi mo naintindihan yung kamag-anak mo ninenervyos, dinidismiss mo yun. Nervyos lang, yak lang, ninenervyos. Hindi mo kasi alam kung ano yung panic attack. So you should be sympathetic. When people say ninenervyos sila, sumisikap ang hiningan nila para silang nasasakal, unawain mo, ay may panic attack kayata. Di ba? At maraming paraan para yan ma-alleviate. Now, take note. There is also such a thing as just an acid attack. Akala mo, panic attack na yon, naparami ka lang pala ng kape. O kaya, ang dami mo kinaing prutas. So, naging acidic yung tiyan mo, pwede rin kasi na ang parang panic attack ang dating noon. So, don't always panic na may panic attack ka, baka acid lang, relax. But when you're always having panic attack, see a psychiatrist. Dapat nating tanggalin yung stigma na nagpapapsychiatrist. Kasi kung merong physical health, meron talagang mental health. Huwag nating stigmatize yan. Dapat yang gamutin. Nagagamot yan eh. Pero kailangan mo nang tanggapin. Now, what we're trying to drive at is create an atmosphere in the family, in the church, in the community, na hindi laging may panic attack kasi there is an atmosphere of peace, of love, of acceptance, of forgiveness, of grace. So people are not always guarded. So, hindi kailangan laging tumaas ang cortisol levels nila at hindi sila kailangan laging maging prone to illnesses. Back to the story, Mark 5:37. O di maraming usisero, touch ng touch, hindi naman nahihil. Ibig sabihin, walang faith. Hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao. Maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. O yan ang mga faithless, mga nega, puwera. Nung magaganap ang magalaking himala, puwera sila. Mark 5:38-40. Nang dumating sila sa bahay ni Jairus, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi pa tayong bata, siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya. So parang switch. From tawanan, from iyakan to tawanan. So alam mo, hindi naman talaga sincere nag-iiyakan ng mga to. Ang bilis-bilis naman nilang makakita ng komedya sa sinabi ni Jesus. Subalit pinalabas niya ang lahat. Ayan, yung iba iniwan, ito naman pinalabas. Nasa loob na, napalabas pa. Maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata.
at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Mga nega, iniwan, pinalabas pa. Sino ang gustong lumabas ngayon? Bakit pinalabas? Ito ang sinasabi ng sciences. The sciences talk about emotional contagion. Being around negative individuals can lead to their negativity influencing your mood and outlook, increasing stress and decreasing overall well-being. Bad for your health to be surrounded by nega. To be surrounded by people who don't believe in what you do, in what you want, in what you believe in. Hindi mabuti sa'yo na nandyan sila sa paligid. Although kung yung kanilang unbelief to correct us, well, mabuti nandyan sila para makorek tayo. Pero dapat na-determine mo na kung may corrective value yung kanilang hindi paniniwala o lagi nilang destructive ang value noon. Dapat masuri natin yan. Now, there's such a thing as group influence. Tawagin ng psychology. If surrounded by negativity, you may adopt similar attitudes and behaviors which can hinder personal growth and positivity. Kaya may kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Malaki ang katotohanan nun. Hindi 100% yon, pero malaki ang katotohanan. Kaya kasabihan, walang kokontra. Diba? Nadinig nyo na ba yan? Walang kokontra, lalo sa mga gamutan na nadidinig natin. Kasi, pag may kumukontra, naninegate yung energy. Huwag magsama ng kokontra. Lalo kung magsa-shopping ka, misis. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Huwag magsama ang magkakontra. Paano po yung asawa ko na pag-usapan natin yan? Ibang usapan yan. Pero hanggat kaya, huwag magsama ng kakontra. Mark 5:41-43, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata. Siya nga pala, may kwento ang bata. Okay. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kum, na ang ibig sabihin, Ineng, bumangon ka. Noon day bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos inutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Complete hanggang pagkain. Hindi yung basta iniwan na lang, hanggang recovery kasama sa Jesus treatment. Pero bakit huwag ipagsabi? Huwag sabihan ang mga nega, ang mga kontra. Matthew 7:6, do not give to dogs what is sacred, sabi ni Jesus. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Huwag ninyong ihain ang iyong mga perlas sa mga baboy. Hindi nila yan kikilalanin as perlas dahil ang gusto lang nila ay kaning baboy. Kahit perlas yan, pagtatatapakan lang nila yan. At dahil hindi nila makain, hindi nila naiintindihan, magagalit sila sa iyo, babaling sila sa iyo, at aatakihin ka nila. Sabi ni Jesus. Mag-ingat-ingat kung sino ang sinasabihan ng mga matataas na bagay, ng mga karunungan, maging ang sasabihan ng mga himala ni Jesus, maging ang kukwentuhan ng mga gawain ni Jesus. And the challenge in teaching is this. Hindi mo alam kung maghahain ka ng perlas o kaning baboy. Kasi baka maghain ka ng perlas, pagkakagatin ka lang ng mga baboy. So, kung nais ninyong mahain na ng perlas, magparamdam kayo that my brother is not a pig. I am not a pig. Pwede mo akong hainan ng perlas. Kasi baka sawang-sawa ka na sa kaning baboy, tinatansya ka ng teacher mo, baka magalit ka pa pag tinuruan ka eh. Kasi may mga ganon. Sabi ni Jesus, huwag nyo nang ipagsabi. Useless sabihin yan sa hindi nananalig. Find healing
through spiritual and supernatural means, through natural and scientific means also. Pareho lang yung galing sa Creator, Sustainer. Yung science naman, hindi yan kontra sa spirituality eh. Science is only showing you the mechanics and the methods of faith, but it does not negate faith. Science only tells us, in ways we can understand at the moment, how God works. It doesn't negate the work of God. Maunta-namaan lang natin, kaya lagi ko sinasabi, science could be God's last prophet. Kasi napakarami ng paraan ng sinikap ng mga tao para maunawa ang Diyos. Now, you have microscopes, you have telescopes, you have chemistry, you have all kinds of sciences at your disposal to understand the work of the divine, not to counter the work of the divine, not to negate it, but to see how it works. Kaya napakahalaga na makadevelop ng scientific mind, hindi yan kontra sa faith. 1 Timothy 5:23, eto nga, may sakit si Timothy, isipin mo, sasabihin ni Paul, magdasal ka, only, no. Sabi niya, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. So gumagamit itong si Paul ng chemistry to counter the imbalances in the gastric juices or whatever juices there are in the stomach of the pasyente. So, sabi ni Paul, let's get physical. Ang gamot mo, gawing physical. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So let's get psychological. Psychologize yourself into healing. Isaiah 38:21, Isaiah had said, prepare a poultice of figs and apply it to the boil, and he will recover. Mga dinikdik na mga dahon at bunga at kung ano-ano, ilagay mo dyan sa pigsa para gumangaling. Let's get chemical. Lahat yan are tools of the divine. Be healed of physical, spiritual, and emotional sicknesses. Jesus wants you well. Matthew 9:35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Kakambal ng good news of the kingdom of God, ang healing. Both of the body and of the mind. Luke 5:20-24, when Jesus saw their faith, he said, friend, your sins are forgiven. Na-offend ang mga Pharisees, bakit nagpapatawad ng kasalanan ng Jesus na ito? Anong kinalaman nito sa paggaling nitong may sakit? But being forgiven is becoming fearless and peaceful and therefore healthy. Part of healing ang ikaw ay mapatawad at malaman mong ikaw ay pinatawad. Mahalaga yun. Kaya ang ministry natin ay magpatawad, hindi mag-declare ng judgment. Hindi magbigay ng parusa, kundi umakay sa mga taong unawain ang pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad, tanggapin nila ang pagpapatawad na ito at mabuhay sila ayon sa mga hinihingi ng pagpapatawad na yun, which of course is a changed life. But not to get well, but because you're already well, you have been made well by faith. Forgiving, being forgiven, heals. Gaano karami sa mga miyembro ng pamilya natin, mga kaibigan, ang may sakit, pero ang pinakamalalim palang dahilan, kasi may fear, may guilt. And if you have the power to forgive, use that God-given power to be an instrument of healing. Forgive. And make the person know that you have forgiven. Palayain ang tao sa guilt and fear. Forgive them and heal them. And do not forget to forgive and heal yourself. Tama na yung fear na yan. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Forgiving, being forgiven, sets free. And therefore sets free from sickness, from illness, caused by fear. Interconnected yan. Huwag natin paghiwalayan. Isa sa mga pinakamahirap gawing pagpapatawad, mga kapatid, ay sa sarili. Meron ba kayong
Napakalaki sa tingin yung nagawang kasalanan against yourself, against others. Kung yan ay na-realize yun ng mali, tinatanggap yung mali, humingi na kayo ng tawad sa Diyos, humingi kayo ng tawad sa taong pinagkasalahan nyo, at patawarin nyo na rin ang inyong sarili. Kailangang matuto tayong magpatawad sa ating sarili, sa ating mga pagkakamali, mga pagkukulang. Lalong-lalo na kung nakondisyon lang pala yung isip natin na mali yun, pero according to God, hindi naman pala. Tinuruan lang tayo ng mga taong mali yan. Dapat nating ihiwalay yung mga ganong concept of mali doon sa mga tunay na mali. May mga tao ba na nagkamali talaga sa atin? Forgive them and heal them, and heal yourself. This is what Jesus wants. Ito ang buod ng kwentong pinag-aralan natin. Na si Jesus ay naiimbita, lumalapit siya, papatungan niya ng kamay ang may sakit, o pwede ikaw mismo, kahit hindi ka imbitado, ikaw ang lumapit at ikaw ang humawak, and in faith, you will heal. Turuan niyo po kami, Ama, na makilala ang mga iba't ibang karamdaman ng aming isip, ng aming puso, ng aming katawan. At makita namin ang mga pinag-uugatan nito ng mga spiritual issues. Matuto kaming kilalanin kung ano talaga ang tunay na kasalanan according to you. At ito'y aming baguhin, ihingi ng tawad. At kung ito naman ay galing lang sa conditioning ng pagtuturo ng kung sino-sino, turuan mo kaming ihiwalay sa aming isip ang Jesusness sa Phariseeness. Nang sa gayon, makalaya kami sa needless judgment, sa needless usig at pagpaparusa at pananakot. At nawa, Panginoon, kami man, habang tumatanggap ng iyong pagpapalaya, ay magpalaya sa aming kapwa. Turuan niyo kaming mabuhay ng malusog ang aming isip, ang aming katawan, at ganoon din magpalusog kami sa kapwa. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan. Ilapit natin sa Diyos ano mang inuudyok ng Espiritu na ilapit natin ngayon sa Kanya.